Pinoy, welcome sa ating palatuntunang Pinoy Healthy Lifestyle. Kumusta po kayo dyan sa Saudi Arabia, sa United States, sa Thailand, sa Pilipinas, at saan mang dako ng mundo, mga Pinoy. Kumusta po kayong lahat? Ang tatalakayin ko po ngayon ay itong kolesterol. Itong kolesterol ay hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat. Ito ay importante sa ating katawan. Isa itong uri ng waxy fat or lipid, moves throughout our body sa pamamagitan po ng ating dugo. Itong lipoproteins ay dinadala ng ating bloodstream. Itong combination nito ay protein at fat. Ito yung lipoprotein. Mag-combine po yan sila. Ang cholesterol ay kailangan po ng ating liver kasi ito yung liver natin ang gumagawa po ng hormones sa pamamagitan po ng cholesterol. Gumagawa siya ng hormones, vitamin D at other substance. Pero hindi po pwede sobrang daming cholesterol, dapat konti lamang po. Ang risk ng itong cholesterol ay bumabara po ito sa ating ugat, sa ating heart, sa liver, sa intestine po natin, ating liquids, sa ating hips. Itong kolesterol ay hindi po nadidissolve ng tubig. Ika nga, tubig at langis ay hindi po magsasama. Yung sebo po, yung kolesterol ay pumapaibabaw po iyon. Kumbaga, hindi talaga siya nadidissolve yung kolesterol sa tubig. Pero mabuti na rin yung palainom ka ng tubig, at least hindi siya totally mag-clog up doon sa ugat natin. Ano tayo sa signs ng high cholesterol at ang mga sintomas nito. Isa na dito ang heart disease. High blood po tayo, no, kung sobrang dami po ng cholesterol natin. Ang fatty deposits sa blood vessels natin ay nagkukos po ito ng arteriosclerosis. Kumbaga, yung fats, magpo-form po siya ng clot. Mabara ito sa ating mga ugat. Din po tayong ma-stroke kung mataas po yung cholesterol natin. At yung shortness of breath, mahihirapan pong huminga kung maraming kolesterol sa puso natin. Maaari din po tayong magka-chest pain, no, or yung may pressure sa dibdib natin, mahihirapan po tayong huminga. Pati din po yung angina. Maaari din po tayong magka-nausea o kumbaga parang nanghihilo. Extreme fatigue, yung sobrang pagod po, at kasali na rin doon yung pananakit ng mga kaso-kasuan natin, likod, baywang, tuhod, mga tendons natin. Ito din, maaari din po tayo magka-obesity. Pero kumbaga, magkasama po ito sila ng diabetes at ng high blood pressure kung ikaw ay obese. At magkaka-fatty liver din po tayo, at pati magkaka-gallstone. At pati na rin yung pananakit ng mga likod natin, no? Kasali na rin yun. Sa may neck natin at upper abdomen, kasi doon yung kung may fatty liver ka, doon banda yan sumasakit. Pati yung sa heart mo, kumbaga sa upper portion of the abdomen, yung mga karaniwang sumasakit po kapag high po yung level ng ating cholesterol. Po yung normal levels of cholesterol natin. Less than 100 mg per deciliter to 100, normal po yun. Ito namang 200 to 239 mg per deciliter, borderline na po yun. Ito pong 240 mg per deciliter and above, considered na po itong mataas. Kaya maaari ma-check yan kung titingnan po yung dugo natin, ipalaboratory natin. Dito na po tayo sa pagkaing nag-trigger ng cholesterol, o kumbaga nagko-contribute sa atin ng magkaroon ng high cholesterol. Ito po yung mga pagkain na dapat nating i-minimize. Ito yung mga poor diet, kumbaga unhealthy foods po ito. Pinaka number 1 po dito, itong fatty foods. Galing po itong cholesterol sa mga animal fats, sa karne po natin nakukuha. Sa beef, sa pork, o kung kumakain kayo ng pork. Ito po yung mga masebo at mamantikaing mga pagkain, no? Mga gaya ng lechon. Mga mahilig kumain yan. Yung mga
basta mga karne na pulo cholesterol po. Pangalawa dito itong mga oily foods, yung mga deep fried na pagkain. Kaya po dito sa mga fast food, no, yung mga deep fried na mga pagkain, mga burger, mga ganon, french fries, ito po yung karaniwang nagko-contribute ng mga oily foods. Kasi yung mga oil na ginagamit dyan ay unhealthy po yun ng mga oil. Kaya yan po ang karaniwang isa source na nagdadagdag ng cholesterol. Ito pa yung mga dairy products. Ito po yung itong trans fat ay mga liquid oils po ito na ginagawa o change siya into solid fats. Kagaya po nitong mga butter, mga margarine, vegetable shortening, at mga processed foods. Itong mga cheese, yogurt, mga cream. Ito namang saturated fats, like skim milk or milk. Ito yung na-produce na saturated fats. Itong acidic foods. Ito yung mga acidic siya, at the same time, meron siyang cholesterol. Kagaya po nitong mga shrimp, alimango, at yung iba pa yung mga crustaceans. Usually, nagko-combine po siya cholesterol at the same time mga uric acid po yung mga balot, no, may cholesterol din po yun. Same time acidic po yung mga ganon. Coffee, no, yung may iba may also na yung creamy latte. Iniwan po niyan, hinahaluan po ng vegetable oil. Kaya magtaka ka, sige ka inom ng coffee na yan, tumataas yung cholesterol mo, katagalan hirapan ka ng huminga. Ito pa, itong mga sugary foods, kaya na itong mga cake, no, kasi ginagamitan ito ng butter, mga cookies, at iba pang pastries, mga processed foods, karaniwan ito. Nagko-contribute din ito ng fats. Kasi yung sugar, akala mo lang yung mga fatty lang yung nagkukos ng cholesterol. Ang sugar din, yung nako-convert din siya into fats. Kagaya din, diba, yung mga taong mahilig kumain ng ice cream at the same time malamig. Sa katagalan nilang hilig ng ganyan, tumataba po talaga sila. Kasi nakadagdag po ang mga sugary foods na sa atin ng cholesterol. Ito ding mga carbonated drinks, no. Laking dagdag din po ito sa atin ng cholesterol. Gaya nitong mga beer, mga soft drinks, contribute din po ito. Isa na din po ito, hindi man ito pagkain pero habit ito ng karaniwan mga kalalakihan, no. Itong paninigarilyo po, smoking. Laking factor po nito kasi yung substance po na sigarilyo ay lalo na yung nicotine at marami pa yung substance. Dumidikit po yun. Kumbaga, yung dugo natin, lumalapot po yung dugo natin. So, yung cholesterol, magdidikit-dikit na po yan doon kasi lalapot na po yung dugo natin. Isa na dito pa, ito pang lack of exercise, no. Nakakaano na din sa atin. Kumbaga, yung cholesterol natin, hindi na po makakagalaw. Hindi na rin po, wala din po tayong iniinom ng mga pampadissolve niyan. So, nagbabara po yan doon sa ugat natin. Ito pa, itong mga taong may mga certain condition na problem din, no, na sakit, gaya ng sakit sa kidney, sa pancreas, or sa thyroid, yung may mga problema ganyan, kumbaga nagkukos din po ito ng high cholesterol para sa kanila po. So, kung maaari po sana, i-choose po natin itong healthy lifestyle po para hindi po magbara itong cholesterol sa ugat natin. Hindi po sobrang taas yung makukuha nating cholesterol. Kasi yung cholesterol, kailangan naman po talaga ng katawan natin. Pero hindi po sobrang dami kasi pag sobrang dami na, marami na po itong komplikasyon. Kaya, sige, ituturo ko na po sa inyo kung ano ang mga pre-prescribe, nireresita ng doktor para sa mga cholesterol, para pang pa-dissolve nito. Tinatawag po itong anti-hyperlipidemic drugs. Take note,
drugs po ito ha, hindi po ito natural na medisina. Ito po ay gawa sa laboratorio. Ibig sabihin po, meron po itong mga side effects. Kaya maging aware po kayo. Okay, isa na po dito itong simvastatin. Ginagamit, di ba, nasabi ko nakaraang topic ko yung about sa HEPA. Itong mga may statin ang dulo ay nagkukos po ito ng hepatitis at premature aging po, no. Isa sa mga side effects nitong mga drugs na ito, itong may statin sa dulo. Second, itong atorvastatin. Ito pa, rosuvastatin, pravastatin, luvastatin, fluvastatin, at pitavastatin. At marami pa po itong iba, no. Pero doktor na po bahala sa inyo mag-prescribe nito kasi hindi po ito mabibili kung walang prescription ng doktor. Okay, dito na tayo sa natural remedy kung paano ba natin tutanawin itong cholesterol na hindi tayo gumagamit ng controller drugs kagaya ng mga nabanggit ko na may statin ang dulo. Ito ay karaniwang natural lamang. Ito ay yung iba, yung may mga unsaturated fats, considered itong healthy, no, na source of cholesterol. Itong una, itong lemon or orange juice, calamansi juice, yung mga citrus family, nakakatulong po itong pang i-dissolve yung cholesterol sa katawan natin, lalo na yung doon sa stomach, pati sa ugat natin. Pati din yung mga tomato juice, no, mga grape juice, prutas po, itong mga avocado, apple, banana, grapes, mga berries, nakakatulong po ito mag-dissolve ng cholesterol natin. Pwede din po yung pagkain po tayo ng vegetable, no, yung rich in fiber foods. Pwede rin po yung mga gumawa tayo ng vegetables smoothie or juice. Nakakatulong din po ito upang mabawasan po yung cholesterol natin. Ito pang yung fish, no, na merong mga omega-3 gaya ng salmon, bangus, marami pang ibang source. Nakakatulong din po yung olive oil. Ito yung may mga niacin foods gaya ng liver, kay chicken, no, meron din. Red wine, nakakatulong din pero in moderation lang po kasi alcohol na din po ito. Ito ding tsaa o tea, nakakatulong din po ito kasi sagana ito sa mga antioxidants. Marami din itong substance ang tsaa. Katulong din ito pang bawasan ang cholesterol natin. Uminom po tayo ng mga inuming sagana sa ethanol at sterols. Raw garlic, pwede rin, nakakatulong din pero moderation lang din kasi kung may sira ka na sa atay, maaari po siyang maka-worse, no. Ito pa, itong mga spice na turmeric, ginger, and cinnamon, nakakatulong din po itong pang mabawasan ang cholesterol natin. Pwede itong halo sa pagkain, mga niluluto or gawing tsaa. Bawasan po natin ang pagkain ng mga refined at processed foods gaya ng mga hotdog, mga corned beef, mga yung sagana sa fats, tsaka hindi po nasisira agad yun mga processed foods. Kumain po tayo ng mga oats, yung sagana sa fiber, whole grains, mga beans, yung mga soybeans, nuts din, no, masarap din yung nuts, nakakatulong. Itong pagkain natin ng lauoy, nakakatulong itong lauoy kasi purong gulay ito. Kahit pumpkin seeds, nakakatulong. Almond seeds, peanut, yung mani, nakakatulong din ito. Bantayan po natin ang diet natin. Hindi po tayo doon sa quantity ng kinakain. Dito po tayo sa quality. Yung quality of yung may nutrition na pagkain. Gaya ng itong mga gulay, prutas, yung sariwa po. Yun po ang mahalaga at importante na kainan natin. Yung greens at beans, in moderation lang din po kasi medyo acidic din yun. Kahit gulay yun, acidic din yun. Okay, dito na tayo sa iba pang paraan upang ma-dissolve itong cholesterol.
itong massage points. Ito pa, itong pang detox natin. Itong black honey, isa po ito sa ginagamit upang pangtanggal po ng kolesterol na dumidikit po sa ating sikmura at sa ating intestine. Kung mahilig po talaga tayong kumain ng karne, no, yung beef, kahit yung sabaw lang po, yung sa mga mahilig po talaga, kailangan po nating i-detox yung sikmura at yung intestine natin kasi kapag sobrang dami na pong mga toxins at cholesterol nandyan, yung pagkain yung gawin natin sa mga pagkain, minsan yung sikmura natin, nire-resist na niya, minsan kumakain tayo, kumbaga minsan wala tayong ganang kumain, or yung iba parang nasusuka po kasi sobrang dumi po nung stomach pati nung intestine. At saka yung taong marami pong kolesterol sa kanilang intestine ay nahihirapan po silang dumumi. Mahirap ilabas. Yung iba 1 week or 2 weeks, yung iba umaabot pa ng months kasi sa mga kinakain po yun, kulang po sa fiber, walang sustansya ang kinakain, puro fatty yung mga kinakain. Kaya sanhi din po yun ng mga dumi na nagkaklag doon sa intestine natin kasi po yung 80% or 90% ng bacteria ay nasa intestine po natin nakatira. So, kailangan po nating mag-detox. Itong black honey, ginagamit ito pang detox. Maliban doon sa ginasabi ko, yung tubig, pag-inom ng mga lemon juice, iba ito kasi yung bacteria at mga virus na nasa bituka natin, from mouth to rectum po ito itong black honey. Kahit appendicitis nga, natatanggal nito, hindi na po matutuloy yung operasyon. Ginagamit namin ito pang linis. Tinatanggal po nito lahat ng madadaanan niya, bacteria, virus, parasite, cholesterol, minamagnet po niya ito at ilalabas, idudumi mo. Yung kasali na doon, yung cholesterol. Yun po ang purpose itong black honey. Ito na po yung panghuli. Itong pang-dissolve natin sa cholesterol, itong royal blood. Ito po ang ginagamit natin pang tanggal ng mga nag-clog na mga cholesterol sa ating arteries. Mabisa po itong pangtanggal. At the same time po, kahit mga kahit hindi lang po cholesterol, kahit po mga blood clots ay kaya po nitong tunawin. At the same time, liquid oxygen po ito. Kung may mga bumabara dyan sa ugat ninyo, sa heart ninyo, na nagkukos po sa inyo ng mahirap na paghinga, nakakatulong po ito. Kahit yung doon sa intestine natin,
fatty liver, yung fats na nasa liver natin ay tinutunaw din po nito, no. Ito yung mga pinapainom namin kahit yung may mga bato sa apdo. Tinutunaw din po nito, tinutulak doon palabas. Kasi malaki po talagang factor ng tulong itong royal blood upang matunaw itong cholesterol natin. Lalo na at umiinom ka nito, ang gamit mong pangtulak ay itong lemon or orange juice, mas nai-enhance po ang power nitong royal blood kasi nadadagdagan po siya ng vitamin C. So kapag malinis na po yung ugat natin, yung mga nag-clog up sa stomach or sa intestine natin, sa liver natin, or even sa colon or sa heart, ang magiging resulta po kapag matunaw na po yun, ma-dissolve na ang cholesterol, bababa na po yung BP natin. Maiiwasan na po ang pagkakaroon ng stroke at pati yung mga chronic disease po kagaya ng heart problem, yung mga nagka-heart attack dahil sa cholesterol, diabetes, mga may kidney problem, hindi na po maiiwasan na po yun kung bababa na po yung cholesterol nyo. Hindi na rin po kayo magka-fatty liver at pati magka-gallstone. Mababawasan na rin po yung fats, yung timbang mababawasan na rin po. So, hindi na po kayo magiging obese. Ma-reduce na po kayo. Maganda kasi pag i-maintain yung diet sa healthy diet, hindi na po kayo magiging obese. Para hindi na magsakit din po yung mga likod, balakang, baywang, tuhod, at pati mga tendons. Kasi kung nababawasan ka na ng timbang, hindi na po yun i-impact doon sa tuhod at sa tendons natin. So, hindi na sasakit. Lalo na po, hindi na po sisikip yung paghinga nyo. Maluluwag na po yung breathing ninyo. So, overall, yung cholesterol po, ang impact po talaga ay nakukuha po natin doon sa pagkain. So, kung iwasan na natin yung pagkain ng mga unhealthy foods o kumbaga unhealthy diet, ay bababa na po ang ating cholesterol. So, good luck po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po tayo. Sana nakatulong po sa inyo ng malaki ang topic natin na ito. So mag-ingat po kayo. Keep safe everyone.